nagtitibay po para makamtan po nila ang buhay na Diyos sa buhay nila. Napakahirap po sa isang, lalo na sa mga kalalakihan, napakahirap po yung akayin dito sa lugar nito sapagkat hindi po lahat ng mga kalalakihan ay nakatatanggap sa Panginoon. Kasi sa kanilang mga tuntunin sa buhay, sila po ay nananalig sa kanilang kakayahan, sa kanilang kayamanan sa buhay. Ganun po ang nangyayari sa mga kalalakihan. Kasi bilang lalaki po, sila po ang nasusunod sa kanilang bahay. Kanya kung minsan po, sa pag-akay po rito, napakahirap po talagang akayin. Ganun pa man po, kami pong mga Kaps nito, naturingang Kaps, kami po ay dumaan po sa mga pagsubok na kagaya din po nyo. Kami po ay dumadaan sa pagsubok bago po kami nahirang na Kaps. Kung kayo man po ay nakatanggap na biyaya sa ating Panginoon, yan po ay isang pagpapasalamat na dapat nating ibigay sa Panginoon. Hindi lamang po yung mga biyaya nating nakakamtan sa araw-araw, kundi po ang pinaka-the best na dapat nating ipanalangin sa Panginoon, ang ating espiritu. Siya po ang pinaka-the best po nating ilapit sa Kanya. Kasi po kung tayo po ay nalulugbok sa mga bagay na makamundo, lalo na po sa pinangahawakan po nila siguro, yung pong kanilang karunungan, kayamanan, kanya ganun po ang mga taong nahihiwalay sa Panginoon. Huwag po tayong umasa, huwag po tayong manalig sa kanyang kakayahan, huwag po tayong manalig sa ating karunungan, huwag po tayong manalig lalong-lalo na sa kayamanan. Diyan po tayo dadalisayin ng kalaban o ang ating Panginoon. Diyan tayo ay magnilay para malaman po natin kung paano tayong tumanggap sa ating Panginoon. Napakaganda po kung tayo ay nakatanggap na sa Panginoon, lalo-lalo na po sa mga bagay na pagsubok. Kasi sa karanasan ko po, bilang isang Kaps, bago po ako nahirang ng Kaps dito, kagaya rin po nyo, dumaan po ako sa mga pagsubok, lalo na sa pamilya. Nung minsan po ako nagkaroon ng pagsubok sa magulang, dahil ang magulang ko po noon nagkasakit na stroke. Kasabay din po nung stroke nung aking ina na nag-aalaga doon. Napakahirap po pala doon sa ganon, lalo-lalo na po kung ikaw wala pa sa Panginoon. 2006 po siguro noon. Nung ako pero papunta-punta na po ako rito, pero hindi ko pa lubos na natatanggap ang Panginoon sa buhay ko. Sa unti-unti ko pong pagpunta rito, napagdinilayan ko po kung paano matanggap ang Panginoon. Bilang pagtanggap, dapat siya'y makilala nyo, matanggap nyo na ang Diyos na buhay ay gumagalaw sa ating buhay. Napakahirap pong magpakabanal, lalo na kung ang tao ay maraming paghamon sa buhay. Lalo na po sa mga nadadaanan ng mga paghihirap ngayon, yan po ay isang mga pagsubok sa ating buhay. Pero wag po kayong mabahala. Basta't kasama po natin ang Diyos na buhay, ang gagalaw sa ating buhay. Sikapin po natin magpakabanal kasi ang banal na salita ang siyang magbibigay buhay sa ating lahat. Wag po tayong magpadala sa mga tukso, lalo na po sa mga bagay na hindi karapat-dapat natanggapin ng isang tao. Yan po ang dapat natin paglabanan. Huwag po kayong, lalo na sa mga taong magsisharing ngayon, natatawagin ko, hindi po paramihan o hindi pagandahan ng sharing ang gagawin nyo rito, kundi yung naganap sa buhay nyo kung paano nyo pasasalamatan ang ating Panginoon. Yan po ba ay isang bahagi ng buhay natin, natanggapin natin ang Panginoon bilang siya ang buhay na Diyos sa buhay natin. Di po ba napakasarap na nakapiling natin ang Diyos sa araw-araw? Kahit anumang pagsubok na dumaan sa atin, kaya natin labanan ito. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ganyan pong gaganap sa buhay natin ang Panginoon. Unti-unti po tayong makakadama sa Kanya, unti-unti po tayong makikilala natin siya, hindi po sa oras na ito. Karamihan po sa mga baguhan, sila po ay
nagmamasid. Nagmamasid dito sa dambanang to. Ganyan din po kami nung una. Nagmamasid kung ano ang mga ginagawa rito. Pero pag natanggap po niyo ang Panginoon, unti-unti po niyo madadama ang Panginoon dito sa dakong ito na pala ang dambanang ito ay sagrado, na siyang nagbibigay kalakasan sa mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon natin sa katawan ng ating Apo Konsing. Di po ba? Ngayon po, dumako po tayo sa mga ating magpapahayag ng kanilang karanasan kung paano nila nadama ang Panginoon sa buhay nila, kung paano nila natanggap sa buhay nila ang kanilang kagalakan, kabanalan sa oras ng matanggap ang Panginoon. Sa ngayon, wala po kong hawak na taong magsasalita o magpapahayag ng kanilang kwan. Ang tatawagin ko po ay bilang paunang ang ating kapatid na Tata Magno, kasi siya po ang taong, kanya po siya maligaya pag siya po ay nakapagpuri, sa Panginoon. Hindi po kumpleto ang araw ni Tata Magno, kundi po siya makapagpupuri sa ating Panginoon. Tata Magno. Hello? Oh, yes. Ako po ay bumabati ng magandang umaga sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan upang mag-alay ng awit. Una sa ating banal na espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo, at sa inyo mga kapatid, mga alagad, tagasunod, mga pasyente, at ang ating mga kap. 1, 2, 3. Salamat para po sa inyong lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyian. Lukubin mo ng iyong kabanalan. Ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay. Pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyian. Lukubin mo ng iyong kabanalan. Ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay. Pinawi mo itong karamdaman.
Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan, dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating ibuhay, galing sa Diyos nating buhay. Salamat po, salamat po, salamat po. Salamat kapatid sa iyong mga magandang awitin na pagpuri sa ating Panginoon. Ang susunod po natin si Ate Tita Mirna. So, madali lang po tayong naghihintay kay Tita Mirna sapagkat siya po ay may isang kagalakan na pumapasok sa kanyang puso na hindi niya maiwaring kung paano niyang magagawa ito. Lord, nandito po ang ating kapatid ng bibigay pugay sa ating lahat. Thank you po. Purihin at dakilain ka, Ama. Tunay po na sa pamamagitan ng mga anak mong tinawag sa dakong ito ay nakapag-aakay ng mga kaluluwang nalulumbay. Hambing sa anak mong ginamit bilang isang tagapagpakilala, bilang isang facilitator na turingan sa panimulang katagang kanyang binitiwan, damdamin ko'y napukaw, nagpupumiglas na ikaw ay alayan ng awiting pasasalamat na walang hanggan. Nawa Ama, manguna't maghari ka sa akin. Amen. Buhay po ang Diyos. Sa bawat araw po, wala po akong masambit sa labi ko, kundi purihin at dakilain siya. Naramdaman po ba ninyo ang pangungusap ng ating kapatid na facilitator? Naramdaman po ba ninyo? Hindi po ganun ang kanyang katauhan. Siya po isang taong matahimik. Amen po ba? Subalit, sadyang mararamdaman mo po sa kanyang damdamin bilang sa katauhan kung tawagin ay si Dikong. Nakakagalak po dahil sa kanyang dating pagkatao siya ay tahimik. Subalit, sa paghahari ng Espiritong Banal ng Panginoon, talaga pong iingganyahin ka, iingganyahin ang puso mo't damdamin. At kung paano po niya tinuran yung bigay po eka ang pinaka-the best sa Panginoon. Amen po ba? Pasalamatan po eka ang Panginoon. Ano man ang nakakamtan, pagsubok, pagdalisay o biyaya. Amen po ba? Kaya po nung nagsasalita siya, sabi ko sa sarili ko, Ama, gusto kong umawit. Kaya po naupo dito ang anak na Liza, tinatanaw po siya. Si Tata Magno po, gamot din po niya yung pag-awit. Amen po ba kapatid? Pag di daw po siya nakaawit, para daw po siyang lumbay na lumbay. Gayon din po ako mga kapatid. Kaya't inaalay ko na lang po sa Ama na nawa lahat kayo'y makaunawa sa akin, sa damdamin ko. Kung bakit sa bawat araw, ganito po yung damdamin ko na makapag-alay sa Kanya. Sabi ko nga po, di na ako magsasalita, basta po makaawit lang. Subalit hindi po mapigilan ng puso ko ang parangalan ng Diyos sa kapuspusang naramdaman ko sa ating kapatid na si Dikong. Kaya po, nais kong awitin ang awiting pasasalamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Sabi ko nga po, kahit tuwirang binabasa ko ang bawat liriko ng awitin na inaalay ko sa Ama, marapatin niyang ito'y magmula sa aking puso, sapagkat ang pasasalamat ko sa Kanya ay walang hanggan, sa damdaming mainam na sa akin ay Kanyang inaalay.
Salamat po, Ama, sa kalakasan, kagalingan na aking nakamtan. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Bukas ang puso ko sa'yo, ang pag-asa ko. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso sa buhay ko. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa galak mong handog sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat po, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa bawat araw na sa amin ay pahiram mo.
walang hanggan, Ama. Walang kahulilip na sasambitin. Buhay kang totoo. Amen. Napakasarap po ang pakinggan ng ating kapatid na Mirna. Alam po ba nyo, hanggang tinaawit po ng ating Mirna, ang puso ko'y galak na galak, umaawit din po ako, pero silent song po ang ginawa ko. Silent song, ibig sabihin hindi po nyo narinig ang aking kanta. Pero sa puso ko, ang kanta po ni Tita Mirna, binabahagi sa aking damdamin, na ipuklaw ko o ibugso ko sa inyo, pero hindi ko magawa sapagkat wala akong kakayahang kamukha ni Tita Mirna. Ngayon, ang aking ginawa, silent song po ang ginawa ko sa puso ko. Umaawit po siya. Sinasabayan ko po yun na hindi nyo narinig. Kanya nga po tinawag na silent song. Salamat, Tita Mirna, sa iyong pinahayag na ito po ay isang kagalakan sa puso ko na ginawa po ni Tita Mirna bilang pinagbabahagi sa akin kung anong nagiging kaganapan sa buhay ko. Salamat po. Ang susunod po natin ay isa po kong inaangan sa lahat. Di man po yung makakuha ng pagpapasalamat ko sa kanya, ang ating Mother of the House, na siyang nagbibigay lakas sa ating lahat upang mapaghugutan natin ng lakas ng loob na binibigay sa atin ang kanyang magandang salita. Salamat po. Papuri sa may walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman di ka nawawalay. Bagkos ang pag-ibig mo ay tuwiran kong nararamdaman. Upang sa dako mong banali kay paglingkuran ng buong katapatan, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunchi, na sa amin iginamit mo upang ikaw ay makilalang totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, Diko. Sabi ko sa taas habang nagpapahaplos po ako sapagkat ako po ay may trangkaso kagabi pa po. Biglang-bigla po. Napakasakit ng lalamunan na hindi mo maintindihan. Hanggang ngayon hindi pa rin pinapawisan. Subalit salamat nga sa Ama sapagkat kapag ang pagtanggap mo sa Kanya ay puspos, pahahalagahan mo kung anong bahagi niya sa iyo. Amen po ba yun? Bakit ito po ang nasambit ko? Yan po ang natamo ko sa pagtanggap sa Diyos sa dakong ito. Na sa bawat araw, bilang isang anak na inaangkin ng Ama, may responsibilidad din po ako para sa aking magulang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang hinahaplos po ako, nag-uumapaw ang tinig ni Diko sa taas, na 3 beses ko pong tinanong, sino yon? Sino yon? Si Diko, kapatid ni Tita Cecil. Hindi pa rin ako makapaniwala, kundi naroon po yung kaukulan na nararamdaman ko na hindi siya bilang Diko na tao ang nagsasalita. Buhay po ba ang Diyos? Umapailang lang po ang tinig sa taas. Sabi ko, naka-espiritu ang kapatid kong Caps. Nasabi ko nga, napakasarap damhin sapagkat wala sa kanyang katauhan na mayroon siyang tinig na gayon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito sinambit? Sadyang ganon, ang hindi mo kaya noon, makakaya mo ngayon kapag natamo mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kaukulan na paano ba kami mga alagad ay patuloy nagtitibay sa bahagi ng Diyos sa dakong ito. Napakahalaga po yaon sapagkat kung atin pong susuriin, maging kayo po makakapag-evaluate na lagi ko pong sinasambit, evaluation na naman po, ano po? Kumbaga po sa bawat araw, bilang isang alagad, kung inyo pong pagninilayan kami mga alagad, walang nag-a-update sa amin bawat araw kung kailangan bang present kami. Na natamo ko ang Diyos sa dakong ito ay napakalaking responsibilidad para sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito nasambit? Sapagkat kapag ikaw ay tumanggap sa Diyos, isinabuhay mo, at pagkatapos nun ay hindi ka na nagbalik ng kaukulang paglilingkod para sa Kanya, siguro po
nagamit kang extension ng Diyos sa iyong buhay, siguro po, mabibilang lang yung tumatagal ng ganon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang nasambit ko po sa inyo? Sapagkat sa dakong ito, natamo ko ang Diyos, naramdaman ko ang Diyos sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching. At kung ating susuriin, minsan ang nakalulumbay lang, akala ng mga tao, ang tinanggap mo lang dito tao. Kaya, manaka-naka, maaaring magkaroon lang sila ng commitment. Isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan, o hindi tumatagal. Sa madaling salita, bakit ko po ito pinahayag sa inyo? Sapagkat sa puso ko po, hindi po ito sa pagmamayabang, isa po ito sa kaukulang tatak na ibinigay ng Diyos sa aking isip at sa aking puso na mayroon kami responsibilidad sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat hindi makikipagtipan ang Diyos sa mall. Hindi rin makikipagtipan ng Diyos sa sugalan. Hindi rin makikipagtipan ng Diyos sa kung saan na ikaw ay gumagawa ng hindi marapat sa Kanya. Kaya sa dakong ito, kung kinakapa mo sa puso mo na kailangan makipagtipan ka sa Diyos at ang Diyos ay para sa'yo, tumungo ka sa dakong ito at mararamdaman mong nakikipagtipan ng Diyos sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang sa puso ko, sabi ko nga, sino ba ang hindi nahihirapan? Lahat nararamdaman yon bilang salitang tao. Sino ba ang hindi nalulumbay? Lahat nararamdaman yon. Sino ba ang hindi nagdaramdam? Lahat nararamdaman pa rin yon kahit kilala mo ng Diyos. Manaka-naka sumasagi sa isip mo at sa puso mo. At hindi mo maaaring sabihin na hindi ka nagdaramdam sapagkat nagkakaroon ng kaukulang dapat ipaganap sa iyo ng Ama na maramdaman mo yon upang maramdaman mo ring tao ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita po, sa pagtanggap ko po sa dakong ito, doon ko po higit pinagninilayan. Paano ba ang tumupad ng totoo sa Diyos? Amen po ba yon? Alam niyo po, may nasuri po ako. Hindi ko po pinagmamagaling ang kaukulan kung anong taglay bilang isang kapatid na Marisa. Subalit lahat na ito'y mula sa Diyos. Sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, nakapagsuri po ako, nasabi nga, hindi mo nga nakikita bumababa ang Diyos, subalit sa pamamagitan ng Espiritu, maaaring lumukob sa'yo. At ikaw mismo ay makatatarok kung gaano na kalawak ang paglukob sa'yo ng Espiritu, bakit mo nagagampanan ang lahat ng gusto ng Diyos para sa'yo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Magsuri po kayo, sapagkat sabi ko nga, kahit sino sa inyo, hindi makapagsasabi na kaya kong gawin ito. Kahit ako, hindi ko masasabing kaya kong gawin ito. Kundi dahil tinanggap mo na ang Diyos ang tinanggap mo sa dakong ito, lahat ng hindi mo kaya, magagawa mo na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya alam niyo po, kagabi, sabi ko kay kapatid na Pearl, na sobrang sakit para mabibiyak yung aking lalamunan. Samantalang kausap ko lang mahal na Apo kanina, wala akong nararamdaman. Kahapon po yun. At nung gabi, sumingkal na hanggang nilagnat na po ako. Siyempre po, may alaga po akong bata at tumatabi sa akin. Sabi ko sa Panginoon, Ama, magwo-water therapy po ako. At kung yun po ang kalooban mo na makapagpapagaling sa akin, huwag mo po panahanin sa akin itong lagnat na ito. Ayoko pong matrangkaso. Ang sakit po ng mga kasukasuan, lahat. Alam niyo po, doon ko po naramdaman na sabi nga, kapag ginamit ka ng Diyos ukol sa kanyang kabutihan at kabanalan, nararanasan mo man na may naramdaman ka bilang katauhan, bilang karamdaman, hindi pa rin niya pahihintulutan na maghapi ka ng nararamdaman mo, kundi mangingibabaw pa rin yung kaukulang paggamit sa sayo sapagkat siya rin ang paglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nasasakyan niyo po ba? Kaya sa bawat araw may matututunan. Na sa bawat araw, hindi pala maaaring makinig ka lang o dili kayo tanggapin mo sa puso mo, kundi upang lalong lumalim ang karunungan na kadulot sa iyo ng Diyos, ikaw mismo tutuklasin mo siya. Kung paano na siya kalawak sa puso mo, kung gaano na niya nakakapture ang isip at puso mo, kung gaano na nananahan siya mula ulo hanggang talampakan upang makatupad ka. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po ba? Sabi ko nga po, kilalang kilala ko ang sarili ko, kilalang kilala niyo ang mga sarili niyo. At sa unang pagkatao, kilalang kilala natin ang ating mga sarili bilang tao. Amen po ba yun? Subalit yung mga bagay na ginagampanan ng Diyos sa ating buhay, ngayong tuwirang nanahan po tayo sa kanyang kalooban, doon ka ma-amaze
na alam mo na ikaw ay nililukuban ng Espiritu, na ikaw ay ginagamit ng Espiritu, na ikaw ay pinananahanan ng Espiritu. Amen po ba yun? Alam niyo po ba, kagaya po ng sinambit ng mahal na apo po kahapon, napakadali lang pong kilalanin ang masama at mabuting Espiritu. Kaya ikaw mismo sa sarili mo, makakapag-test ka. Amen po ba yun? Kagaya halimbawa po ng, siyempre po, tao ka pa rin, di ba? At dumarating po yun sa mga alagad. Yung manakanakang naturalesa ng pagkamataray. Alam niyo po, minsan dumarating po sa akin yun, na hindi ko po yun ipagkakaila. Na sabi nga, minsan, kung magsusuri ka, at kilalang-kilala mo na ang Diyos at tinanggap mo sa puso mo, na-abuse ka rin. Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat minsan ang kaharap mo, ay, lingkod dito ng Diyos. Kahit anong gawin ko dito, hindi ito magsasalita, takot ito sa Diyos. Amen po ba yun? Subalit, alam niyo po ba, manaka-naka, pinahihintulutan din ng Ama na maging tao ka. Boy, papang Diyos! Amen po ba yun? Subalit, huwag doon sa tao na magiging malabis ka. Amen? Upang ipahiwatig mo rin sa kapwa mo na maaari ka rin masaktan bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito pinaliliwanag? Ito po ang paghahari ng Diyos sa dakong ito. Babalasahin ka niya mula ulo hanggang talampakan. Kapag nilinisan na niya ang isip mula ulo hanggang talampakan, lalo na ang puso mo, napakarami ng alituntunin niya na maipapasok sa'yo kapag kayong dalawa na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, hindi siya makapagdidemand sa'yo kapag alam niya na ikaw ay salawahan pa. Amen? Kaya kung ikaw ay alam niya na ikaw ay sa kanya, marami na siyang idedemand sa'yo. Although hindi siya demanding na kagaya ng tao, yung mga alituntunin na gusto niyang masilayan sa'yo dahil ginagamit ka niya, ibibigay niya po yun. At nasa sayo na kung kailangan kaya mong isabuhay o tatanggap ka. At minsan po, aaminin ko po sa inyo, yan po ang hindi pa ako perfect po dyan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa makatwid po, kasi ganito po yun eh. Kapag ukol sa kanya, lalo ako nagmamadali. Nagmamadali po ako lagi. Subalit ang hindi ko alam, may nasasaktan ako sa pagmamadali ko. Amen po ba yun? Siyempre po, si kapatid na Pearl, ginagamit po yung sasakyan niya. Kapag nagmamadali ako, parang pakiramdam ko sa sarili ko ay, tapos na ako, ba't ang tagal pa nila? Siyempre po, nagdudumali dahil may atas. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, ang lakas ng loob ni kapatid na Pearl, sabi niyo po niya sa akin, ang Diyos nga, paglilingkuran mo, nagmamadali ka naman, nagagalit ka naman sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko sa kanya, patawad po, alam mo, nagmilay ako. Kailangan minsan din malakas ang loob niyo magsabi. Amen po ba yun? Sapagkat, maaari ka rin ituwid ng kapwa mo. Amen? Nagnilay ako, humingi ako ng tawad. Patawad po, Ama. Nagmamadali ako para sa'yo, may nasasaktan pala akong iba. Ayaw din ng Panginoon na yun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sino po nakakaranas ng ganito? Alam ko marami nakakaranas sa inyo ng ganito. Kaya doon pa lang, Paul na kaagad. Ang sabi nga ng ating Panginoon, anak, nakikita ko na nga lahat ng pagkakasala ng mga tao, binubuhay ko pa rin sila. Ikaw naman, nagmamadali ka lang, nagagalit ka pa sa kapatid mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya patawad po, patawad. At syempre po, minsan, siyempre maliliit lang na bagay po yan. Subalit nakagagala kung bibigyan niyo po ng halaga. Bakit? Sapagkat ikaw ang magbibinipisyo. Kapag naramdaman na ng Panginoon na ikaw ay nakaka-adjust na doon sa ganong sitwasyon, hindi lang isang beses kanyang bibigyan ng kanyang pagsubok, uulit-ulitin po niya yan hanggat hindi mo papagtagumpayan. At kapag puso mo, doon sa nakikita ng mata mong tama, subalit nakikita ng puso mong mali, mahirap din yun. Kundi walang magiging solusyon nun, kundi ang Diyos lang ang dapat ipanguna mo upang siya ang magdesisyon para sa'yo. Buhay pa ba ang Diyos? Ang hirap po, ang hirap. Kaya sabi ko nga, Ama, mahirap sa
Sa maraming kaparaanan, sa bawat araw, ang bawat paglalahad ng katotohanan ay isang gamot sa anuman naming nararamdaman, isang lakas na hinuhugot namin mula sa kaitaas-taasan sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Kaya sa bawat pagbabahagi, hindi po ito isang pagpaparangal sa sarili, kundi karanasan na nais po namin ipaabot sa inyo upang ang aming nararamdaman ay maramdaman nyo rin. At kapag naramdaman po namin, nararamdaman nyo yon, ang sarap kaya magbahagi. Amen po ba yon? Sapagkat hindi nasasayang ang gustong ipabatid ng Diyos sa bawat isa. Kaya sa dakong ito, sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, sabi ko nga, simple lang ang iiwanan ko sa inyo. Masaktan ka, kung ano man ang maganap sa'yo, sumulong ka lang, focus ka lang sa atas sa'yo ng Diyos. At kung ano man ang kamtin mo sa kapwa mo, sumulong ka pa rin sapagkat alam mo makapangyarihan ang boss mo. Kaya sa bawat araw, ano man ang kaukulan na ginagampanan ng sino man sa'yo, kung ito'y magdudulot man ng sakit ng kalooban, patuloy mo pa rin paniwalaan at pagtiwalaan na ang Diyos ay higit na makapangyarihan para siya ang tumimpla ng bawat kaganapan na hindi ka malulugmok ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? At lastly po, ito po ang iwanan ko sa inyo. Sa aking pananalig at pananampalataya, sabi ko nga sa isang alagad, bilang isang tumanggap sa banal na Espiritu, hindi na kailangan magsalita. Mata lang at puso mararamdaman mo ang damdamin ng kapwa mo. At kung may mga hinirang o dili kaya, tagasunod man, na nagsasalita ng masakit, subalit nasa puso nila ang Panginoon, hindi po totoo yun. Patawad po, sapagkat bilang isang pinaghaharian na Espiritu, kahit hindi ka magsalita, mararamdaman mo. At kung sa puso mo nagdaramdam ka pa rin, magkakaroon ng kaukulang gampanin ng banal na Espiritu sa iyo para ipaliwanag sa iyo na hindi ka magdaramdam. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa pamamagitan po nito, makakapagtagumpay po tayo sapagkat hindi mo maaaring sikilin sa puso mo ang pagdaramdam, lalo kapag nakikita mo ang ginagampanan ng kapwa mo. Subalit salamat sa Ama sapagkat nakikita man ng mata mo ng mali, nararamdaman ang puso mong mali, subalit mayroong Espiritu na magpapaliwanag upang lumalim pa ang kaukulan at magkaroon ng pantay na pandama sa iyong kaganapan. Alam niyo po, patunay lamang ng Ama na kapag ikaw ay sa Kanya, iiwas ka niya sa pagkakasala. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito nasambit sa inyo? Hindi po ito sa pagmamalaki. Totoo po yun. Sapagkat pinanaligan ko lang ang pahayag ng banal na Espiritu sa katawan at mahal na Apo Kunching, na kapag may nais ka sa kapwa mo, sino man, hinirang man, tagasunod man o sino man, kapag ang Espiritong totoo ang nasa katawan mo, kahit mali sa paningin mo at sa puso mo, ipapaliwanag pa rin ng Espiritu ang kalaliman ng reason nun para hindi ka magdaramdam. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po iwanan ko sa inyo upang tuwiran po tayong lahat ay makapagtagumpay. Sapagkat nagaganap po yan sa akin. Sabi ko sa Panginoon, nahihiya na ako sa iyo, puro ako tanong. Subalit sabi ng Panginoon, ang katanungan ay isang pagkaukulan na patunay na ikaw isang matalino ukol sa Kanya sapagkat ayaw mong maligaw. Amen po ba yon? Kaya kapag sinagot po niya ang kaukulan, ganun lang po pala kasimple. Mga kapatid, ang dakong ito'y naghahasik ng liwanag, ang dakong ito'y naghahasik ng kaukulang banal na Espiritu upang manahan sa puso natin. Kahit hindi ka magsalita, mata lang at puso ang gamitin mo, mararamdaman ng banal na Espiritong nananahan sa'yo kung anong nais mong ipabatid sa kapwa mo. Muli, magandang umaga po sa umagang ito. Salamat kapatid. Alam po ba niyo yung napagnilaya ko po yung sinabi ni Tita Mirna? Kumbaga sa pakpak, napakalapad po ng pakpak ng ating Panginoon. Tayo nilulukuban ng malaking pakpak sapagkat pakpak pong ito ang siyang magliligtas sa atin. Ano po yung mga pakpak na yon? Kundi po yung mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Kung tayo naman ay nandyan sa mga panganib, tayo ay naglalakad sa isang kaparangan o sa lugar na maraming bato na matutulis, tayo po ay aangat ng Panginoon para yung mga paa natin hindi matusok o masaktan sapagkat ang Panginoon kasama po natin sa araw-araw na ginawa niya. Alam po natin na ang Panginoon, pag siyang nasa puso natin,
alang problema na hindi masusolusyonan. Yun po ang isipin po natin sa buhay natin. Ano mang problema ang dumating sa atin, kayang-kaya po natin isolve dahil naging karanasan ko po yan sa aking buhay. Kaya ako po nagpapasalamat sa ating tita mother sa kanyang paliwanag. Dabihin po nyo ang mga tao nagsasalita rito sa harapan nyo para makaptan nyo kung paano gumalaw sa buhay nyo ang ating Panginoon. Hindi naman po sa sandaling oras ay makakamtan nyo po nito. Unti-unti pong dumadaloy sa ating puso. Pag ito po ay dumaloy na sa ating puso, kaisipan, wala na pong problema na hindi natin kaya. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Isa pa po ang aking tatawagin hanggat wala po ang ating apo, si Tita Promise, na aking idolo o isang nakikita ko po sa kanyang katauhan na talagang damang-dama po niya ang Panginoon sa buhay niya. Tita, sorry po, ito po ang binulong sa akin ng puso ko. Magandang umaga po sa lahat. Purihin ng Diyos. Papuri sa Ama. Magandang umaga po. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa umagang ito, buhay na buhay ang Diyos. Kagabi pa, ng hating gabi, kung paano nga ang Mother of the House ay dinalisay kagabi, gayon din po naman ang pagdalisay ay dumatal din sa aking buhay. Samahan niyo po ako magpurit magpasalamat sa Panginoon. O Amang Dakila, papuring walang hanggan sa iyo ay aking itinataas sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa bawat paggabay mo. Salamat po, Ama, sa bawat pag-unawa at pagmamahal na ipinadarama mo. Salamat po, Ama, na sa kabila ng aming pagdalisay o sa kabila ng pagdalisay na dumaratal sa aming buhay, tuwing nariyan ka nakagabay, umaalalay, umuunawa, nagmamahal. Salamat po, Ama, sa bawat araw na kami sinasadsad mo sa kung anuman ang sa amin dumaratal, na aking maalam, na aming dama, ito'y mula sa iyong kalooban. Ang lahat po ng papuri itinataas ko sa iyo, o dakilang Ama, sa pangalan ng kamahal-mahalan mong anak na si Jesucristo, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, sa pagkilinga ng Inang Birheng Maria, at sa taong kinalugdan mo, ang dinaratalan ng banal na Espiritu sa tuwin na tagapagdukal ng banal na salita mo, ang aming Apo Kunching. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Talaga pong ang kapatid ko ay naka-espiritu sa umagang ito sapagkat buhay na buhay ang Diyos. Alam niyo po ba kagabi? Hating gabi na po, biglang sumakit yung tiyan ng apo ko na kasama ko kahapon, yung batang lalaki. At sa hindi ko mawarian, hindi ko sa bilang pagkatao, nadudurog yung puso ko sapagkat ang sakit-sakit ng tiyan niya. Parang nadama kong muli yung sakit ng tiyan ng kapatid na Bel. Noon, nung isang gabi. At sa habag ko sa apo ko, sabi niya, Mami, balisa siya, biling-baligtad, masakit ang tiyan niya. Nakapikit siya at pumapatak ang luha niya. Wala akong magawa, subalit patuloy ang pagdulog ko sa Panginoon. Gustong-gusto ko na pong tumawag sa mahal na Apo Kunching sapagkat mag-aalauna na ng madaling araw. Subalit bilang alagad, nasa tuwin ay nakakadinig ng kanyang pagtuturan, kung saan nga po iilang sandali lang halos ang kanyang ipinapahinga at sa gabi nakakahiya na siya'y gisingin pa. Ganun pa man, bagamat ibinabahagi sa aming mga alagad at ipinaaalala ang mga gamot na sa atin ay tinuturan niya, andun pa rin po sa aking kalooban na hindi ko kayang gawin ang kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba doon? Kung kaya po, hawak ko ang cellphone ko kagabi, at ako'y dumudulog, humihingi, nagte-text ako sa mahal na Apo.
Matapos kong painumin ng konting tubig na may asukal yung apo ko, although ayaw niyang inumin, sabi ko, kahit isang lagok lang anak, sabi kong ganun bunso, gagaling ka na, gagaling ka na. Inilagay ko yung chaplet sa tiyan niya, sapagkat inaangking ko na sa pamamagitan ng chaplet na yun ay mababahaw ang sakit na nararamdaman niya. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos, dakilain siya. Alam niyo po ba mga kapatid, pagka-text ko po, pagka-send ko, nung message ko sa mahal na apo, sa hindi ko mawarian, natahimik yung apo ko, at ako rin naman ay nakatulog, sapagkat nga po mag-aalas 2 na noon ng madaling araw, kung kaya't kaninang umaga nung makita kong may tugon sa akin ng mahal na apo, tumatawag siya sa akin, hindi ko na nasagot, nagpuri ako sa Ama. Subalit ando nang nahihiya ako sapagkat naabala ko ang pamamahinga ng mahal na apo. Subalit hindi nga po gayon, ang Ama ay sadyang mapagmahal, siya'y mapangunawa, siya'y mapagbigay, dama niya ang bawat nating pangangailangan, at kung ito'y kailangan tugunin, agad karaka-raka, siya ay naroon. Message niya ay handmade wallet. Ito po ay isang gawang kamay na pitaka. Kung saan ang gumawa ay isang ina na mayroong anak na may karamdaman. Kung saan ito ay dinala niya sa hindi ako gumugol ng ilang taon para sa aking kurso upang tumanggap lamang na isang bagay na masintimiento. Hindi ako nagtapos para lang tumanggap. Binuksan niya yung kanyang ginawang wallet at nang buksan niya ito, inilabas niya at ang laman pala ng wallet na ito ay 50,000 piso. At dito nga, out of that 50,000 pesos, kinuha niya yung 10,000 pesos na kinakailangang ibayad sa doktor at inabot. At nagwika ang ina, ang sabi niya, "Doktor, nagagalak po ako na isa kang espesyalista at mahusay na doktor. Subalit nalulungkot po ako. Marahil po masigit ako magagalak kung busilak ang puso mo." Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang nais nating pagnilayan dito? Ang Panginoon po ay masurpresa. Hambing siya sa isang wallet. Isa po siyang wallet na punong-puno ng pagpapala. Isa po siyang wallet na punong-puno ng biyaya. Isa po siyang wallet na punong-puno ng pagmamahal. Isa po siyang wallet na walang katigangan. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung saan nga po, ang text na ito ay nag-ugma. Nag-ugma dahil yung apo ko ay may sakit, na sa simpleng text, hindi pa sinasagot, napayapa yung apo ko, at ako rin naman ay napahingat nakatulog. Hindi po kailangang dinala pa siya sa doktor sapagkat konting tubig lamang na may konting asukal, kagalingan ay nakamtan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At marahil nga po, kung sa dating buhay ko, konting iyak lang na apo ko, itatakbo ko na sa doktor ito kahit anong oras pa. Subalit sa patnubay ng Panginoon at sa aral na sa ating idinaratal ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kapanatagan ng kalooban, ating nakakamtan. Amen po ba doon?
Amen po ba doon? Palapakan nga po natin ng malakas ang buhay na Diyos. Kung tayo nga lang pong lahat sa dambanang ito ay tuwirang nakikinig ng may katapatan sa bawat pagdatal ng salita ng Banal na Espiritu sa kanyang kinalugdan, walang dili iba kundi ang ating Apo Kunching. Sa araw-araw po, gaya ng sinasabi ng inang pastol, ng mother of the house, ng iba pang alagad, sa araw-araw nating pagpunta sa dambanang banal, meron tayong kuntil-butil na mapupulot at maitatanim sa ating puso at kaisipan. Amen po ba doon? Palakpakan po natin buhay ang buhay na Diyos. Totoo po. Ako po, alam nyo, bagamat paminsan-minsan ay napapa-oo kapag mayroong tinatanong, na bumubuka ang bibig ko o napapadaldal pa sa maikling salita. Subalit, ang sarap pong makinig sa Banal na Espiritu kung paano ang bawat katagang itinuturo niya. Kayo rin po marahil ay naglilimi. Saan nga ba yan ang gagaling ito? Saan nga ba ito nagmumula? Sino ba ang nagluluwal? At sino nga ba ang nagsasalita? Walang dili ba, kundi ang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nawa po sa aking maikling binahagi, meron kayong konting napulot. At nawa rin po, meron ako na ibahaging mainam na magbibigay inspirasyon sa inyong buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at magandang umaga po sa inyong lahat. Napakasarap pong bawat nagbabahagi po rito sa harap na ito. Napakasarap po dami ng kanilang mga salita na nagbibigay lakas sa ating buhay. Kanya po kayong mga kapatid ko, huwag po kayong manghinawang makinig. Huwag po kayong manghinawang dapat po makantan palagi po natin ang lahat ng salita ng bumutaw sa ating mga kapatid. Diyan po tayo makapupulot ng mainam sa ating buhay. Magiging sangkap ng ating buhay yung mga bagay na salitang namumutawi sa kanilang bibig. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Isa pa po tayong tatawagin si kapatid na Berhel, na aking kapatid. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa muli kalooban mo na ako'y makapagbahagi ng kadakilaan mo. Pinupuri kitang walang hanggan, pinasasalamatan kitang walang katapusan. Ako po iyong pagharian upang maisiwalat ko ang iyong kadakilaan. Amen. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ibati nga po natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Ano po sagot sa inyo? Ano po sagot sa inyo? Magandang umaga rin po. Kaya pakikalapit nyo pa po ang inyong mga katabi kapatid. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda po ng ating pagbabahaginan para po sa araw na ito. Muli po bilang magkakapatid na anak ng ating dakilang Ama, sama-sama po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na sa atin ay handog niya. Amen po ba? Ang tema po ng ating mahal na kapatid ay kagalakan. Kagalakan po ba? Pasasalamat po pala. Sorry po, huli po kasi kung dumating. Pasasalamat. Sa buhay po natin bilang tao, napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Unang-una po, ang unang-una po nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon sa kabila ng ating mga karupukan, sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga pagkukulang at kapisan, bakit mayroong umagang sumisilay at tayo ay kanya pang binubuhay? Amen po ba? Sandali lang po.
na sa kabila po ng pagiging bilang tao, napakabuti po ng ating Panginoon. Ang ating pasasalamat ay dapat nating ibalik sa Kanya, na pagmulat ng umaga o pagsilay ng umaga, may nakakaalam po ba kapag natulog tayo kung magigising pa kayo? Wala po. Kahit may alarm clock, kahit na ano pang batingaw ng kampana ang itabi sa tenga mo, kapag di gusto ng Diyos na mabuhay at magising ka, di ka pa niya mabubuhay, di ka mabubuhay. Subalit salamat sa ating Panginoon, sa kabila man ng mga problemang pinagdaraanan ng bawat isa, tayo ay buhay pa. At dahil tayo buhay pa, may pag-asa na kahiwaga ang gagawin ang ating dakilang Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, dapat din nating pasalamatan ang Diyos sapagkat sa buhay nating tinataglay, kung mayroon ka mang karamdaman kung bakit napunta ka sa dakong ito, kung mayroon mang mabigat na problema ang dinadala mo kung bakit natungo ka sa dakong ito, dapat nyo pong pasalamatan ang ating Panginoon. Lalo na po, kung nung hindi pa kayo natutungo sa dakong ito, di man po kayo sanay magdasal. Nung di pa kayo natutungo sa dakong ito, di man kayo nakakatawag sa ating Panginoon. Walang puwang sa inyong isip, sa inyong puso ang Diyos. Subalit nang kayo natungo sa dakong ito, pasalamatan nyo po siya. Dahil kahit kaunting oras ang ginugol nyo, masambit man lang ng bibig nyo, purihin at pasalamatan ka, Panginoon ko at Diyos ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano pa po yung mga dapat nating ipagpasalamat? Nandiyan po ang ating mga pamilya. Nandiyan po, mayroon tayong mga kaibigan. Mayroon tayong kapwa nilalang. At higit sa lahat sa mga tao pong nabuksan at nakadama sa dakong ito, ang isa pong pinakadakilang bagay na dapat naming ipagpasalamat sa Diyos ay siya ay aming nasumpungan, nadamang lubusan, naramdaman sa pamamagitan ng dakong ito, sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Tama po ba? Tama po ba? Alam niyo na po ngayon kung bakit kailangan natin magpasalamat. At isang paraan po upang mapasalamatan natin ang Diyos, ito po yung ganito. Yung sarami po ng biyaya at pagpapalang binigay ng Diyos, may hinihingi po siya sa atin. Yung isiwalat mo, yung kadakilaan niya. Yung ipahayag mo, yung kabutihan niya sa pamamagitan po ng ating sharing portion. Ito po isang daan at paraan upang siya po ay ating mapasalamatan. Tama po ba? Bakit po ganun ang tao? Kapag binigyan ka ng 20 pesos ni Juan, kagad pinamamalita mo, alam nyo ba si Juan napakabait? Wala akong pambiling ulam, binigyan akong 20 pesos. Bakit ganun? Kapag binigyan ka ng isang candy, kagad napapasalamatan mo at naipapamalita mo sa mga kaibigan mo. Alam mo ba si kumpare kong Pedro, napakabait. Binigyan ako ng isang chocolate, galing daw sa ibang bansa. Pero bakit po ang Panginoon, sa dami ng ginawa niyang kabutihan sa atin, bakit tikom ang ating mga bibig? Bakit ayaw bumuka ng ating mga bibig? Mga kapatid, kung ang ginagawang mabuti ng Diyos ay naisisiwalat natin, higit natin dapat isiwalat ang kabutihang ginagawa ng Diyos. Sa ganitong paraan, wala ka mang maiyalay na anuman kapag pinahayag mo ang kanyang kabutihan para mo nang sinabing, Panginoon, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa papaano pa pong paraan para tayo makapagpasalamat? Sa panalangin po, sa ating panalangin at pagtawag sa Kanya. Marami pong magsasabi, kapatid na Berhel, oo, nananalangin naman ako eh. Oo, nagdadasal ako. Pero mga kapatid, suriin po natin. Sa pagdarasal po ba natin, mayroong pasasalamat? O sa pagdarasal po natin, puro kahilingan, puro paghingi? Opo, lumuluhod tayo. Panginoon, pengi po ako noon. Panginoon, pengi ako niyan. Subalit mga kapatid, ang paalala po sa atin ng Panginoon sa panahong ito, kapag tayo po'y lumapit, dumulog at tumawag sa Kanya, pasalamatan po muna natin siya. Pasalamatan natin siya sa buhay na kaloob niya. Pasalamatan natin siya sa kalakasang bigay niya.
at pasalamatan din po natin ang mga dumarating sa ating mga buhay na sa ating palagay ay di natin makakayanan. Subalit sa ating pagtitiwala at pananalig na lubusan, buhay ang Diyos na ating pinagtiwalaan. Salamat sa Kanya ang ating maisisigaw. Tama po ba? Maliwanag po ba? Nawa po mga kapatid, lagi ko pong sinasabi to sa inyo at narinig ko na rin po na binahagi ng ating isang kapatid, kapag tinitingnan po natin ang krusipiho o ang ating Panginoon na nakabayubay sa krus, huwag po natin tignan bilang isang rebulto lamang o huwag natin basahin ang letrang INRI, kundi may dalawang salita po na nakapaloob sa katawan na yan o rebulto na yan. Ang krus po ay humuhugis sa letrang T at ang katawan po ng ating Panginoon ay humuhugis sa letrang Y. TY. Thank you. Salamat Panginoon sa buhay na inalay mo na kinabang akong totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa dako pong ito, hindi matatawaran ang pasasalamat na dais kong ibigay sa ating Panginoon. Kundi sa dakong ito, walang kulay ang buhay ko. Kundi sa dakong ito, lugmok ang pagkatao ko. Sabi ko nga po sa pagbabahagi ko, ang buhay ko po ay hambing sa isang libro. Libro na sa bawat pagbiling ay may pahina ito. Nang di pa po ako nakakatungo sa dakong ito, ang bawat pahina ng buhay sa aking libro ay dilim at kaguluhan ito. Subalit nang ako'y nakatungo sa dakong ito, salamat sa Panginoon na ang pahina nang ako'y nakatungo sa dakong ito, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng kaliwanagan, at nagkaroon ng pag-asang mainam. Sapagkat nung ako po'y nalabas ng seminaryo, wala na po akong pag-asa sa buhay ko. Ang akala ko po noon ay katapusan na ng lahat. Subalit salamat sa Panginoon, sa lahat po pala ng nagaganap sa ating mga buhay, may magandang plano ang ating Diyos na buhay. Kabiguan man ngayon ang iyong nakamtan, kung magtitiwala ka sa Kanyang kapangyarihan, ang tagumpay at kagalakan ay iyong makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At mga kapatid, ito po ang huli kong ibabahagi sa inyo. Salamat sa Panginoon. Samahan niyo po akong magpasalamat sa Kanya sapagkat sa paniwalaan at hindi, tanggapin at hindi, salamat sa Diyos. Kung walang isang Apo Conching na ginamit sa dakong ito, wala po tayong pare-pareho sa oras na ito. Kaya sa mga humuhusga o sa mga lumalait, wala na po tayo doon, patawarin sila ng Ama. Subalit sa ating mga nakadamat, nakatanggap sa kabuksan sa dakong ito, pasalamatan po natin ang Diyos na may isang taong ginamit siya bilang Apo Conching na tinatawag siya, na sa bawat salitang handog at alay niya, tayo po'y nabuksan, tayo po'y nakadama, tayo po'y nakakilala, at itong ating natanggap ay isang dapat ipagpasalamat sapagkat dahil sa ating tinanggap, tayo po ngayon ay nagagalak. Amen po ba? Tama po ba? At turo din po ng Panginoon, pag pinasalamatan natin siya, pasalamatan ang lingkod niya. At kapag pinasalamatan ang lingkod niya, pasalamatan ang bawat kapwa mo. Kaya kalabitin mo po yung katabi mo, kapatid. May kausap po ba ako? Kapatid, salamat at narito ka. Kapatid, salamat at ngumiti ka. Yung iba po, ano po ba'y kausap? Upuan. Yung pong mga katabi nyo, tingnan nyo, kapatid. Ay, yung mga katabi niyo po, kapatid, salamat at narito ka. Kapatid, salamat at nakangiti ka. Nawa po, mga kapatid, ang nais ibigay po sa atin ng Panginoon para sa pagbabahagi ng ito, pasalamatan mo siya, pasalamatan mong ginamit niya, pasalamatan mo ang taong katulad mo na anak din niya. Ang taong marunong magpasalamat, hindi mauubusan. Ang taong marunong magpasalamat ay may kasiyahan. Ang taong hindi marunong magpasalamat, walang kakontentuhan. Kaya sa bawat araw, ang ating pong sabihin, salamat po, Panginoon ko. Maganda umaga po at maraming salamat. Salamat kapatid. Salamat kapatid na Berhel sa iyong binahagi. Totoong-totoo po yung sinabi ni kapatid na Berhel. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay paroroon sa kanyang kaharian, kundi yung lahat
ng nagtitiwala at ng buong puso na tinanggap niya ang buhay na Diyos, siya pong paroroon sa Kanya. Salamat po. Ang susunod po natin, ang ating Tita Beth, ang ating pong Director. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa araw na bigay mo upang muli akayin mo ang bawat minamahal mong anak na makarating sa banal na lugar na ito. Tanging samot dalangin ko, bawat isa sa kanila, umuwi ng may galak sa kanilang puso at kalooban. Amen. Muli nga po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po yung nandito kahapon nung mag-share ako? Nandito kayo. Okay po. Hindi ko po alam kahapon kung bakit talagang napakasaya ko habang ako'y nagbabahagi. Siguro po dahil iniling ko po kay God nung umagang nanalangin ako. Sabi ko po sa Kanya, God, pasayahin mo naman ako sa araw na to. Kaya nga po, lubos na kasayahan at kasiyahan ang pinadama niya sa akin nang ako'y magbahagi dito. Yun po yung tanging araw na nagbahagi ako na talagang napakasaya ko. At tahasan ko pong sinabi sa inyo kahapon na masaya ako dahil mahal ako ng Diyos. Kaya yung hiniling ko, pinagkatiwala niya sa akin. Habang ako po ay nagbabahagi na puno ng galak ang aking puso't kalooban, sumisingit po, may sumisingit pong kaaway eh. Ang sinisingit po niya sa kaisipan ko, tingnan ko nga kung talagang matatag ka at mapapanindigan mo na mahal ka ng Diyos mo. Yan po ang parang sumisingit sa kaisipan ko. Kahapon po, pagkatapos po ng gawain, huminto po ako ng mga ilang minuto doon sa kinaupuan nila kapatid habang hinihintay ko po sila Tita Bioli Chongson sapagkat meron silang idinulog kay Apo Kunching. Siguro po mga after 5 minutes na kami ni Tita Lina ay nagbabahagi nandoon, nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan. Sabi ko po kila kapatid na Terry, ang sakit ng tiyan ko. Sabi po nila kapatid na Terry, ayun pa si Apo, oh, pahaplos ka. Dahil natatakot ako maiwan ng sasakyan, tiniis ko na yung sakit ng tiyan. Alam niyo po, pag upo ko po sa sasakyan, nanalangin na po sila. Ako naman po'y nakadukmo sapagkat papasidhi ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit talaga na parang gusto kong masuka, na parang nanlalamig na ako. Katabi ko po si Nanay Iya sa gawing kaliwa ko at sa gawing kanan. Katabi ko din po yung mga kasama kong alagad. Sabi ko po kay Tita Bioli, nung bumibiyahe na kami, malapit na po sa lugar ng Pulumpalasan, nasabi ko po, Tita, bababa ako kila Nanay Iya, hindi ko nakako talagang kaya, sabi kong ganun. Sabi po ni Tita Bioli, kapatid, malayo pa yun. Sabi naman ni Nanay Iya, 3 barangay pa dadaanan natin bago makarating sa amin. Oras pong sabihin ko yun, sabi po ni Tita Bioli, mga ilang minuto or segundo lang, dito na lang tayo huminto sa bahay ng tagasunod. Meron kaming kakawan dito, huminto tayo rito. Salamat sa Diyos, pinahinto nga kami doon. Nang ako po ay bumaba sa sasakyan, wala na po ako nakikita. Madilim na po talaga yung paningin ko at humahapay ako. Kaya sabi po ni Nanay, oh, Tita Bet, sabi niyang ganyan, dilim na po yung paningin ko. Tapos po, hawak nila ako sa kaliwat kanan ko. Hindi ko na po naihakbang yung pa ako, gumulapay na po talaga ako. Nawala na po ako ng kuryente sa katawan, kaya ako'y napasadlak na. Kaya po yung pong mga nakakita, sila yung nataranta. Nataranta po sila, hindi nila alam kung ano yung gagawin sa akin. Pero buhay po yung isip ko. Sabi ko po kay Tita Bioli, gusto ko pong pumasok sa CR kasi iniisip ko, baka ako pag may lumabas na hangin, baka ako ay maginhawahan. Salamat po sa Panginoon, pasasalamat sa Kanya. Pinabatid po kay Tita Bioli kung ano yung gagawin niya. Karakaraka po, nagpakuha agad ng mainit na tubig, nilagyan ng asukal, pinainom po sa akin. Pero hindi ko pa po lubusang naramdaman ang kaginhawahan kasi hindi po ako naiinitan sa tubig. Mas ine-expect ko, mas mainit po roon. Subalit, pinaisip pa din po ng Panginoon sa Kanya kung ano ang gagawin. Alam niyo po kung paano ako nagbalik sa ulirat ko. Kumuha po siya ng tubig na mainit,
saka bimpo, saka po ako hinilamusan dito sa aking muka, sa batok, sa ulo, sa dibdib. Naririnig ko po si nanay sinasabi, sige sa tapat ng dibdib. Alam niyo po, buhay po ang Diyos. Wala pong ilang minuto, nakarecover ako. Palakpakan po natin at pasalamatan ang ating Panginoon. At nung ako po'y medyo nakarecover na, habang ako nandoon pa sa loob ng CR, inyabot po sa akin ni Tita Bioli. Alam ko po, pasasalamat sa Ama. Lahat po ay ipinababatid sa Kanya. Sabi, binabutan ako ng isang candy. Sabi niya, o Tita Beto, kainin mo tong candy, may natira pa dito. Sabi niya ganon. Noon po ako nakaramdam ng ganap na paglaya sa aking nararamdaman. Ba't hindi po ako magpapasalamat sa Panginoon? Si Tita Bioli po, Tita Bioli, sorry kung makapagbahagi ng konti tungkol sa'yo. Ang alam ko po, kaya sa nakarating dito, nagpagamot, may sakit siyang nerbiyos. Yun po yung pinagmula ng kanyang mga karamdaman. Meron pong isang kaganapan na naganap sa kanya na nagkaroon po ng sakit na nerbiyos. Sa kalooban ng Ama, pinagpapasalamat ko, sa kanya ibinahagi lahat ng Ama kung ano ang marapat gawin sa akin at nakikita ko siya, buong-buo yung loob. Kaya sabi ko, si Tita Bioli, alam ko nervyosa. Bakit sa mga kasama ko parang sa yung buong-buo ang kalooban? Alam niyo po, hindi po magaganap sa kanya yon kung hindi din po sa pagbabahagi sa kanya ng Panginoon. Bakit po binahagi ng Panginoon sa kanya? Kasi mahal ako ng Diyos Kaya ibinahagi sa kanya ng Panginoon kung ano ang marapat gawin. Kaya po iyon ay binahagi, pinahintulutan. Nung pong ako nagbalik na sa normal ang aking nararamdaman, medyo namangingahip po ako ng ilang segundo. Bigla po akong tumayo, sabi ko, God is good! Nagulat po lahat yung mga nasa kapaligiran ko kasi di po nila ine-expect na sa ganung liit na panahon, makabawi agad ako. Muntik pa nga din pong hinimata yung isa namin dinat ng katagasunod dito Sabi po kasi po nagpapanik na rin siya nung nakitang kalagayan ko. Kaya dalawa po kaming ginamot ng Panginoon sa pamamagitan ng kapatid na Bioli. Kasi po medyo natatakot na rin po siya, ninenervous na siya dahil sa nakita sa akin. Binalikan po siya ni Tita Bioli hinaplos. Pumanatag ka kapatid, buuin mo ang loob mo, wala kang masamang mangyayari sa kanya. Tingnan niyo po ang lakas ng kanyang kalooban. Kaya buhay na buhay po ang Panginoon. Matapos po ako magpahinga ng ilang segundo, naglakad na po ako papunta sa sasakyan. Pinasok nga po ni Tito Felix yung sasakyan kasi expected nila, hindi ko pa makakaya. Pero talaga pong sa katotohanan, para lang pong hanging dumaan yung kaganapan na yun. Pagkatapos pong dumaan, wala na. Alam niyo po, meron po akong pagninilay sa kaganapan na yun. Unang-una ko pong pagninilay para sa aking sarili, hindi kita pababayaan sapagkat ikaw ay alagad kong hinirang. At dahil mahal na mahal kita, hindi kita pababayaan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At sa mga alagad kong kasama, ito naman po ang mensahe para sa kanila. Ang mensahe po ng Panginoon para sa kanila, pumanatag kayo, ako'y kasama nyo, ituturo ko sa inyo ang marapat gawin sa anak na mahal ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At doon po sa mga taong dinatnan, ito po yung mensahe na ibinahagi sa akin na naririto ang mga anak na hinirang ko, na sila ay naglilingkod sa banal na dambana ko. Pamarisan mo ang kanilang pananalig at pananampalataya at ang natamo nila, matatamo din ninyo. Kaya po, ang lahat ng kaganapan, merong magandang mensahe ang Panginoon. Amen po ba? Pero kung sa dati kong buhay, hindi po siguro magiging ganon ang takbo ng aking kaisipan. Ang magiging interpretation ko doon, negative. Baka po sabihin ko, ano ba naman ang Diyos na ito? Katatapos ko lang magpahayag tungkol sa Kanya, pinarusahan pa ako. Siguro po, kung hindi pa bukas ang kalooban ko sa banal na Espiritu, yun po siguro yung takbo ng isip ko. Pero dahil po binago na niya ako, salamat sa Kanya, positive pa rin ang dating sa akin ng pangyayari, na ginamit lamang niya ang aking pagkatao sapagkat meron siyang nais ibahagi sa bawat kapatid kong kasama at dun sa mga kapatid kong dinatnan. Nawa po, hiling ko po sa Panginoon, kung sila man ay nanlalamig sa pananampalataya, nawa sa nasaksihan nila,
muling mag-alab ang kanilang pananampalataya at muli silang makitang madala sa loob ng dambanang ito. Kaya papurit pasalamat sa Panginoon, sa bawat sandali ay kumikilos siya. Ano nga ba ang dapat nating ipangamba? Kung tayo'y ganap na nagtitiwala sa Diyos na ating pinaniniwalaan, na ipinakilala sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sabi nga po ng mahal na Apo na madalas kong naririnig sa kanya, just relax, be still, and pray. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat, Tita Beth. Totoo po ang sinabi ni Tita Beth. Dito sa dambanang to, lahat po ng mga taong ginamit niya ay pinagpapala po talaga. Tumayo po tayo lahat at